Hindi kapayapaan kundi taba. Ito ho yung pinakulo na siguro natin makukuha. Hindi kapayapaan kundi taba. O, kita na ho ninyo? Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng taba. Hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao ay ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay nang dahil sa akin ay magkakamit nito. Ba, ito ho yung mabigat ho ito. Binibiro ho ninyo. Lagi ko napapakinggan itong idol ko si Kuya Berte tungkol ho dito sa binasa kong ito na nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pamilya na mga minsan ay yung mga magulang umiba ng relihiyon, yung anak umiba ng relihiyon, kaya nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan pagka nagkaroon na ng mga debate tungkol sa mga ebanghelyo, tungkol sa mga nilalaman, ay nagkakaroon na ng pagkakalayo-layo. Magkakamag-anak nga nakikita ko sa probinsya nakikita ko na nagkakaaway-away talaga ng dahil dito sa relihiyon Bakit ba sinabi ditong huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Naparito ako upang magdala ng tabak hindi ng kapayapaan. Bigyan nga ho ninyo kami, Kuya Bert, dito ng mga paliwanag pa kung bakit sinabi ito ng ating Panginoon sa mga taong kanyang inaaralan noon. Alam mo, Kuya Min, kasi kung titingnan mo, napaka-bigat nitong salitang ito ng Panginoon na katotohanan naman yan, sinasabi ko lagi, lalo na sa ating grupo, isa ngayon, sa isang pamilya, napasapi yung ibang relihiyon, mahihila yung asawa, mahihila din yung membro ng ibang pamilya, pero mayroon pa rin natitira kung misa. At nang dahil doon, nagkakahiwalay sila So, yun ang sinasabi ng Panginoon Nang dahil sa Kanya, nang dahil doon sa mga interpretasyon ng iba't ibang mga kaisipan ng tao. Kaya sila nagkakaroon ng division. Doon katotohanan yun Katotohanan kahit na halos ngayon dito birang-bihira. Lalo na't higit kapag ang nakapag-asawa ay iba relihiyon, ay karamihan nahihila. Yung ibang ang relihiyon kung yung isang anak mo doon may naging kasintahan hanggat hindi ka muna lilipat doon sa kanilang relihiyon, hindi kayo pakakasal so, ngayon, karamihan naman ng mga babae, masunod lamang, o lalaki, masunod lamang yung kanilang, lilipat sila. Tingnan mo, doon sa mga konting bagay na yun, ipagpapalit nila yung pananampalataya nila. Ganon karupok ang tao. Kaya nakakaroon nga ng mga division. Pero ang tingnan natin dito, Kuya Min, yung sinasabing ang umibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Bilin at bilin ng Diyos sa atin. Mahalin mo ang iyong ina. Mahalin mo ang iyong ama. Ang magmahal sa kanyang ama at sa kanyang ina ay bibigyan ko siya ng mahabang buhay. At pagkatapos na yung sinabi ng Panginoon ito, na ang umibig sa ama at sa ina
ng higit sa kanya, ay hindi karapat-dapat sa kanya. Ha? Parang nagiging salungat doon sa utos ng Diyos siya. Pero hindi. Lumiglitaw lamang dito yung unang utos ng Diyos. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat ng bagay. Kahit kanino. Kahit sa ina mo. Pero paano mo ang nangyayari na kung minsan mahal mo ang ina mo, ang tatay mo, kaysa sa Diyos. Halimbawa, meron kang tungkulin sa Diyos, lalo tigit sa simbahan. Ay, pinuntahan mo, kailangan ka ng nanay mo, kailangan ka ng tatay mo, at sinabing ganito, ay pinahigot mo yung tungkulin mo sa simbahan, ay pinahigit mo ang Diyos kaysa sa kanila. Huwag na huwag mong ipahigit. Ang sino man, maging ito'y tatay at nanay mo, nang higit sa Diyos. Gawin mo muna yung tungkulin mo sa Diyos. Bago yung tungkulin mo sa magulang mo. Ito ang tunay at katotohanan na hibig mangyari sa atin ng Diyos. Ang mag-ingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Paano ba natin iniingatan ang ating buhay? Kung minsan, yung pangyayaring may trabaho tayo. Kung minsan, nang uumit tayo ng konti-konti. Pag dumami yun, malaki na yun eh. Para sa buhay mo yun eh. Iniingatan mo yung buhay mo. Mandadaya ka. Magnanakaw ka. Manloloko ka. Mandurukot ka. Lahat nito iniingatan mo. Ang buhay mo. Yun ang ikawawala mo pagdating ng araw. Ang ibig sabihin ng Diyos, kung ang buhay na ito ay mawala ng dahil sa paggawa mo ng mabuti, mawalan ka ng kayamanan, maitulong mo sa nangangailangan, sukdulang ito'y ikahirap mo. Ito ang magbibigay sa iyo ng kayamanan sa langit at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Kung ang pagsasakripisyo mo rito ay alang-alang sa pananalig mo at pananampalataya sa Diyos, magkakamit ka nito. Pero kung mapahiya ka lang, pagkatapos gusto mo ikaw ang star, laging star, abay mawawalan ka niya. Amen. Walang pagpapakasakit niya. Pinahalagahan mo ang sarili mo niya. Hindi mo pinahalagahan ang Diyos sa buhay mo. Kundi ang nagahari sa iyong sarili ay ang sarili. Ang hindi man magpasa ng krus ay hindi karapat dapat sa akin naman. Kuya Ben, ano ba ang masasabi niyo? Ano ba yung mga crosses na ito na pinapasan? Bago ko po sagutin yun, ay gusto ko maging malinaw sa mga tagapakinig kasi ito yung complicated statement na isa sa na dapat bigyan natin ng diin. Huwag ninyong isipin na parito ko upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Mabigat ito kasi ang sabi natin, si Jesus ay ang prinsipe ng kapayapaan. Bakit dito sinasabi hindi magdala ng kapayapaan sa lupa, bagkus magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Una po, kinakailangan talaga bigyan ng pansin yung sinasabi ni Kuya Bert, na ito yung tinatawag na kalituhan. Kalituhan ng dahil sa iba't ibang paliwanag tungkol sa pananampalatayang Katolikong Kristiyano. Kailangan makita po at malaman ng lahat na napakahalaga na maunawaan ng husto natin ang tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano. Yun ang importante dito. Kasi pag hindi nga naman natin maunawaan ang pagiging Kristiyano, hindi kapayapaan ang iyong madarama. Sapagkat, yun lamang mag-asawa, minsan nagkakagulo gawa ng pagtulong Kuya Bert, halimbawa, yung asawa, di ba? Kuya Men,
kapag yung asawa ay talagang sadyang aktibong isang tunay na katolikong Kristiyano at tumutulong sa iba, pag-aawayan ito ng mag-asawa.